Hello mga han, mga kababa, mga mahal dyan sa buhay. Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kumusta na po kayong lahat mga lodis? I hope po sa mga dinaanan ng bagyo dyan, safe na po kayo. At sana po wala pong masyadong napahamak po sa baha. Alright guys, thank you so much po sa mga new followers ko po and sa mga nag-add po sa akin. Thank you so much po sa mga followers ko po at friends na laging sumusuporta po sa akin mga lodis. Thank you so much po at sana po i-bless pa po kayo lagi mga lodis. Alright guys, ipagpatuloy na po natin yung kwento ng asawa kong mayaman. Nako naman, ang tindi talaga ni Kenyo mga lodis, sana all. Alright, dito na po guys, hindi na po natin patatagalin to. Sa oras na ito, naghihintay ang sekretarya sa labas ng pinto. Nang makita niya si Chinyu, nagtanong ang sekretarya, saan ka pupunta? Sumulyap si Chinyu sa kanya at malamig na sinabi, nahanap ko ang lokasyon ni Miss Yan. Ibabalik ko si Miss Yan ng ligtas. Nahanap mo siya. Natigilan ang sekretarya. Gusto niyang magtanong pa. Ngunit mabilis na lumabas si Chinyu at iniwan ang manor ng pamilya Yan sa kanyang sasakyan. Ang lugar na ito ay kakaunti ang tao at napapaligiran ng makakapal na kagubatan. Dito sa lugar na tinalikuran ng Diyos, wala man lang signal ng cellphone. Sa isang kuweba, dalawang matipunong lalaki na may mga tato ang nagbabantay sa isang magandang babae. Boss, ang ganda talaga ng babaeng ito, sabi ng isa sa mga malalaking lalaki na may masamang tingin. Napalunok din ng isa pang matipunong lalaki. Hindi pa sila nakakita ng ganito kagandang babae sa buong buhay nila. Boss, bakit hindi muna tayo magsaya? Tanong ng isa sa matipunong lalaki. Sumimangot ang isa pang lalaki at ikinaway ang kamay. Kalimutan mo na, sinabi ng kliyente na huwag natin siyang saktan. Ang taong nakatali sa upuan ay si Yan Ruizu. Sa sandaling ito, walang bahid ng gulat sa mukha niya. Siya ay lubos na kalmado. Na ikinalungkot ng mga matipunong lalaki. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagkidnap sa akin? Tumingin si Yan Ruizu sa dalawang lalaki at walang pakialam na sinabi. Hehe, ano kayang kahihinatnan? Aalis ako pagkatapos kong makuha ang pera. Nakangiting sabi ng isa sa kanila. Isang walang pakialam ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yan Ruizu. Boss, mananatili ba tayo dito ng 2 araw? Nakasimangot na sabi ng isa. Maaari tayong kumita ng 20 milyon sa loob ng 2 araw. Saan pa tayo kikita ng napakaraming pera? Huwag kang walang kabusugan. Kinawi ng ibang tao ang kanyang kamay at sinabing, lumipas ang oras bawat minuto. Si Chinyu ay nagmamadaling pumunta rito. Ang mga sasakyan sa kalsada ay patuloy na umaatres, ngunit ang gulat ni Chinyu ay hindi hamupan ni Katie Ting. Kung may nangyari kay Yan Ruizu, magiging miserable si Chinyu sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa wakas, makalipas ang kalahating oras, huminto ang sasakyan sa paanan ng bundok. Si Chinyu, ang kanyang mga kamao ay walang kamalay-malay na nakakuyom, itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang maliit na bundok. Isang nakamamatay na aura ang lumabas sa kanya. Kahit sinong makakita nito ay manginginig. Sa kuweba, patuloy na sinusukat ng 2 matipunong lalaki si Yan Ruizu. Sa pagtingin sa makinis na balat ni Yan Ruizu, ang 2 lalaki ay patuloy na lumulunok. May napakagandang babae sa harapan namin, pero hindi namin siya mahawakan. Sayang naman, sabi ng isa sa kanila. Ang mga mata ng isa pang matipunong lalaki ay patuloy na lumilibot. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. F***CK, hindi mahalaga. Tatakbo na rin tayo sooner or later. Kung matulog tayo sa kanya at direktang pumunta sa ibang bansa, sino ang makakahanap sa atin? Sa wakas ay hindi na nila ito napigilan. Sa ikalawang araw, tumayo sila at naglakad patungo kay Yan Ruizu. Medyo naging malamig ang ekspresyon ni Yan Ruizu. Sa pagharap sa gayong mga desperado, wala rin magawa si Yan Ruizu. Mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti, malamig na babala ni Yan Ruizu. Matagal na namin itong pinag-isipan, nakangiting sabi ng 2 matipunong lalaki. Ang makapaglaro sa isang magandang babae na tulad mo sa loob ng 2 araw, kahit na hindi namin makuha ang pera. Makukontento pa rin kami. Iniunat nila ang kanilang mga kamay at hakbang-hakbang na lumapit kay Yan Ruizu.
Nang makita nilang palapit na sila ng palapit sa kanya ay bumilis ang paghinga ng dalawa. Nang malapit na nilang hawakan si Yan Ruizu, biglang lumipad na parang bala ang isang bato. Ang batong ito ay nangyaring tumama sa isang kamay ng mga lalaki. Sa isang iglap, natusok ang palad at tumambad ang mga puting buto. Isang madugong amoy agad ang lumabas. Ikaw ay nililigawan si kamatayan. Nagbigay si Chin Yu ng nakamamatay na aura na maaaring maramdaman ni Yan Ruizu na nasa malayo. Gulat na tumingin si Yan Ruizu kay Chin Yu. Alam niyang tiyak na may darating para iligtas siya, ngunit hindi niya inaasahan na ang unang taong mahahanap ay si Chin Yu. Miss Yan, okay ka lang? Tumingin si Chin Yu kay Yan Ruizu at nag-aalalang nagtanong. Ngumiti si Yan Ruizu at sinabi, kung dumating ka ng ilang sandali, maaaring may nangyari talaga. D*MN. Saan nanggaling ang B*** na ito? How dare niyang sirain ang kasiyahan natin? Tinakpan ng matipunong lalaki ang kanyang mga kamay at sinabing masakit. Gusto mo bang iligtas ang dalagang nasa pagkabalisa? Tapos sisirain ko tong babaeng ta sa harap mo. Ngumisi naman ang isa pang matipunong lalaki. Nang marinig niya ito, agad na umabot sa sukdulan ang galit ni Chin Yu. Sa puso ni Chin Yu, si Yan Ruizu ay isang marangal at hindi malabag na babae. Maging si Chin Yu mismo ay hindi nang ahas na magkaroon ng anumang maalay na pag-iisip. Ngunit ang dalawang lalaking ito ay talagang nang ahas na magkaroon ng gayong hindi tamang pagnanasa kay Yan Ruizu. Ikaw ay nililigawan si kamatayan. Naikayam ni Chin Yu ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan ay naging mas malakas. At isang pakiramdam ng pang-aapi ay lumabas. Nagbago ang ekspresyon ng dalawang matipunong lalaki. Sa ilang kadahilanan, talagang nakaramdam sila ng takot. D*MN. Bilisan mo at patayin ang batang ito. Malakas na sigaw ng isa sa kanila. Sa sandaling matapos siyang magsalita, sinugod ng dalawang lalaki si Chin Yu. Ang pasensya ni Chin Yu ay matagal nang nawala. Humakbang siya pasulong at itinaas ang kanyang paa para durugin ang kanyang nikap. Aray! Isang masakit na panaghoy ang umalingaw-ngaw sa buong lambak. Hindi tumigil doon si Chin Yu. Inabot niya at hinawakan ang leeg ng dalawang matipunong lalaki para iangat sila sa ere. Sabihin mo sa akin, sino ang nagsabi sa iyo na gawin ito? Pinigilan ni Chin Yu ang kanyang layuning pumatay at malamig na sinabi. Ang dalawang matipunong lalaki ay desperadong nagpumiglas sa hangin. Ngunit nalaman nilang hindi sila makakawala. Ang takot sa kanilang mga puso ay umabot sa rurok nito sa isang iglap. Huwag mo kaming papatayin, hirap nilang ibinuga ang mga salitang ito. Sabihin mo dali, galit na umungol si Chin Yu, labis na tinatakot ang dalawang lalaki kaya nabasa nila kaagad ang kanilang pantalon. Ito ay si Zhao Gang. May tumawag sa Zhao Gang na humiling sa atin na gawin ito. Ang dalawang matipunong lalaki ay hindi nang ahas na magtago ng anuman at agad na itinapon ang mga beans kay Zhao Gang. Nang marinig niya ang pangalang ito, mas naging malamig ang ekspresyon ni Chin Yu. Zhao Gang, hindi kita pinatay, ngunit talagang naglakas loob kang magplano laban sa akin. At gumawa pa ng hakbang laban kay Miss Yan. Nanginginig ang katawan ni Chin Yu dahil sa kanyang galit. D*MN. Hindi dapat ako naging malambot ang puso. Dapat ay pinatay ko na siya ng mas maaga, nagkasala si Chin Yu sa mahinang boses. Kung mas maaga niyang pinatay si Zhao Gang, hindi sana maranasan ni Miss Yan ang ganitong uri ng paghihirap. Sir, nasabi na namin sa iyo, kaya maari mo ba kaming patawarin? Ang dalawang matipunong lalaki ay nalungkot na sabi. Malamig na tiningnan ni Chin Yu ang dalawa at sinabing, mamamatay ang sino mang maglakas loob na hawakan si Yan Ruizu. Pagkatapos sabihin iyon, nagpuwersa si Chin Yu gamit ang kanyang kamay at direktang binali ang leeg ng dalawang lalaki. Dalawang matipunong lalaki ang agad na bumagsak sa lupa at may mantsa ng dugo sa lupa. Patapos niyang patayin ang dalawang taong ito, hindi na nawala ang galit ni Chin Yu. Mabilis siyang naglakad sa harap ni Yan Ruizu at iniunat ang kanyang kamay para maputol ang lubid sa katawan ni Yan Ruizu. Medyo mapatla ang mukha ni Yan Ruizu. Ito ay hindi dahil siya ay kinidnap, ngunit dahil sa dalawang bangkay. Noon lang naalala ni Chin Yu na hindi niya dapat pinatay ang mga tao sa harap ni Yan Ruizu. Pero noong mga oras na iyon, nabulag na siya sa galit. Kaya paano niya iyon naisip? Okay ka lang ba?
Hinarang ni Chinyu ang tingin ni Yan Ruizu para maiwasan niyang makita ang mga bangkay. Umiling si Yan Ruizu at sinabing, "Okay lang ako, mabuti iyan, umuwi na tayo." Yumuko si Chinyu, pagkatapos ay binuhat si Yan Ruizu sa kanyang mga bisig at naglakad pababa ng bundok. Nakahiga sa mga bisig ni Chinyu. Naramdaman ni Yan Ruizu na lubos na ligtas. Tumingala siya sa mukha ni Chinyu at hindi maiwasang mapangiti. Ang ganitong uri ng mainit na pakiramdam ay nagparamdam kay Yan Ruizu. Isang matigas at mapagmataas na babae, na mahiyain. Naglakad sila pababa ng bundok. Dinala ni Chinyu si Yan Ruizu sa kotse at pagkatapos ay sumugod sa manor ng pamilya Yan. "Miss Yan, kasalanan ko po lahat. Ipinapangako ko na hindi na mauulit," sabi ni Chinyu sa malalim na boses habang nagmamaneho. Ngumiti si Yan Ruizu at sinabing, "Hindi mo ito kasalanan sa simula. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo sila sa pagiging matapang." Napabuntong hininga si Chinyu. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. "Miss Yan, sabihin mo sa mga bodyguard mo na bumalik. Hindi ko kailangan ng proteksyon," sabi ni Chinyu na bahagyang buntong hininga. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Yan Ruizu na medyo nagulat. "Anong daldal?" Pagkatapos, hindi napigilan ni Yan Ruizu na umungol sa mahinang boses. Hindi nagtagal ay dumating ang sasakyan sa manor ng pamilya Yan. Sa oras na ito, ang mga nangungunang bigwig ng Jiangcheng ay nagtipon sa manor ng pamilya Yan. Mukha silang balisa at may halong damdamin. Kung may nangyari kay Yan Ruizu sa Jiangcheng, magiging mahirap itong harapin. Bumalik na si Miss Yan. Sa sandaling ito, may sumigaw at lahat ay sumugod patungo kay Yan Ruizu. "Miss Yan, okay ka lang? Tinakat mo kami hanggang sa mamatay. Nangangako akong sisiyasatin kaagad ang mga isyu sa kaligtasan ni Jiangcheng. Magpapadala ako ng isang tao na protektahan si Miss Yan 24/7 mamaya." Sunod-sunod, na nagsalita ang lahat na may matagal na takot. Ikinaway ni Yan Ruizu ang kanyang kamay at sinabing, "Pwede na kayong bumalik. Medyo pagod na ako at gusto ko nang magpahinga." Ito, nagkatinginan ang lahat ng hindi alam ang gagawin. "Hinihiling kayo ni Miss Yan na umalis, para makaalis na kayo." Kinawian ng sekretarya ang kanyang kamay at sinabing. Pagkarinig nito, sunod-sunod na umalis ang lahat. Pagkaalis nilang lahat, tumingin ang sekretarya kay Chinyu at bahagyang ngumuso. Sa kabutihang palad, ayos lang si Miss Yan. Hindi siya pinansin ni Chinyu. Tumingin siya kay Yan Ruizu at sinabing, "Miss Yan, dapat kang magpahinga ng maaga. Hindi kita iistorbohin. Saan ka pupunta?" Tinawag ni Yan Ruizu si Chinyu. Nakaharap ang likod ni Chinyu kay Yan Ruizu. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Wala kahit saan. Dapat na akong umuwi at magpahinga." Pagkatapos sabihin ito, mabilis na lumabas si Chinyu sa mansyon ng pamilya Yan. HMPH, ang kulit. Uuwi siya at magpapahinga ng ganoon lang. Napakabastos. Hindi napigilan ng sekretarya na mapaungol. Sinulyapan siya ni Yan Ruizu at sinabing, "Sa tingin mo ba gusto na niyang umuwi?" Natigilan ang sekretarya at mabilis na nagtanong, "Miss Yan, ano ang ibig mong sabihin?" Hindi sumagot si Yan Ruizu, ngunit bahagyang bumantong hininga at sinabing, "Tawagan ang mga nakatataas upang matiyak ang kaligtasan ni Chinyu at kumuha ng taong maglilinis sa mga resulta." Saglit na nag-alinlangan ang sekretarya at mabilis na nag-react. Hindi umuuwi si Chinyu. Hahanapin niya ang salarin. "Miss Yan, baka hindi ko na kailangang ipatawag ang sinuman." Umiling ang sekretarya. "Sinabi ko na sa guro." Nagalit nang marinig niya ang balita at ipinaalam na sa lahat ng tauhan sa rehiyon ng Chuzhou. Nagpadala sila ng pangkat ng mga espesyal na puwersa sa Jiangcheng. Alright guys, natapos na naman po yung panibagong kabanata natin mga Lodis, mga Han, mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. I hope po nag-enjoy po kayo mga Lodis at sana po nagustuhan niyo po yung kwento ng asawa nating mayaman. Alright guys, ito po yung DJ Maki 101.1. Thank you so much po at sana po i-bless pa kayo lagi mga Lodis at lagi po kayong mag-iingat. Bye-bye!